Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Yumuko ang subordinate, tila may naisip, may chismis na ninakaw ni Yin Ziyan ang isang bagay mula sa Evil Sky Pavilion. Maaari, bang dahil dito? Nagulat na tumawa si siya, Master o Master, lalo kayong nagiging makitid ang isip. Gusto ninyo bang imbestigahan ang inyong subordinate si Yin Nan? Pagkatapos ng lahat, hindi pag-aari ng Evil Sky Pavilion ang Darknet, at mayroon tayong lahat ng dahilan para tumanggi. Kalmadong nagsalita si siya, kung gayon, hayaan na natin ang kanyang gusto. Pagkatapos ng lahat, tumatanda na siya, sana ay maginhawa ang kanyang huling 10 taon. Ano ang nangyayari sa Clarity Sect at Orthodox Sect kamakailan? Sumagot ang subordinate, pinagsama-sama ng Clarity Sect at Orthodox Sect ang kanilang puwersa patungo sa Tiger Ridge Gang ngunit bumalik kahapon ng walang dala. Tiyak na galit sila. Dagdag ni siya, mabuti. Anumang paggalaw sa palasyo, umalis na si Wei Weiyan sa Divine Capital upang sugpuin ang kaguluhan sa Anan. Iwinagayway ni siya ang balahibo ng pabo reel sa kanyang kamay, ganoong katapangan mula sa isang impostor. Master, ano ang dapat nating gawin? Hindi na kailangang mag-abala. Ipakalat ang balita na lumitaw ang Heavenly Silk Armor, gloves sa Anan. Tunay na mahusay si Yin Nan sa pagnanakaw, ngunit masyado siyang mayabang. Dahil gustong hanapin ng matanda si Yin Nan, paano ko bilang kanyang disipulo ito babaliwalain? Ang Heavenly Silk Armor, gloves ang magiging perpektong kin. Agad na tumalikod ang subordinate at umalis, susundin ko po at agad na magpapatuloy. Lumipas ang 3 araw. Sa loob ng 3 araw na ito, kinopya ni Miss Ninth ang Supreme Purity Jade Slip. Ginugugol ang mga araw sa pavilion sa pagkukopya na nagresulta sa pananakit ng likod at pamumulikat ng kamay, at sa gabi ay pumapasok sa Reflection Cave bilang parusa. Sa kabutihang palad, tapat si Miss Ninth at tinanggap ang parusa. Walang ibang makakatulong sa kanya, tanging si Mr. Fifth lamang ang nanatili sa kanyang tabi, nag-aalok ng aliw sa tuwing posible. Pagkatapos makinig sa kwento ni Xiao Yu, mausisang nagtanong ang isang babaeng cultivator sa tabi niya, paano mo nalaman? Humalaklak si Duan Muxing, siguro pagkatapos kong kopyahin sa 100 beses. Inayos ni CIU Honor ang 100 Supreme Purity Jade Slips. Pagod, bumagsak siya kay Xiaoyu, Sister, galit ba talaga si Master? Ngumiti si Xiaoyu sa kanya, ginagawa ito ni Master para sa iyong sariling kabutihan, upang maiwasan kang magkamali sa hinaharap. Nakaramdam ng pagkakamali si CIU Honor, kung gayon, paano ko na magagamit ang Brahma Heaven Silk sa hinaharap? Nang marinig ito, magiliw na hinaplos ni Xiaoyu ang kanyang ulo, ang pagsasanay ay pagsasanay, ngunit hindi ka maaaring palaging sumugod ng walang pigil. Wala akong pakialam kung nabugbog sina Xiaoyu at Pan Zong, ngunit pati ang iyong mga kapatid ay pinahirapan mo. Paano hindi magagalit si Master? Nang marinig ito, humajijek si Little Junior Sister, tama. Magiging mabait na ako sa susunod. Pagkatapos ayusin ang Supreme Purity Jade Slips, dali-daling pinuntahan ni CIU Honor si Lasho upang batiin siya. Kalmadong nagsalita si Lasho, napag-isipan mo na ba? Tumango si CIU Honor na parang tumutuka ang manok, igagalang ko po ang aking mga kapatid at magiging masunurin sa Master mula ngayon. Mabuti at napag-isipan mo na. Ulitin mo ang pagkakasala na ito at hindi ako magiging mahinahon. Dahan-daang tumayo si Lasho, isang Evil Sky Pavilion na walang paggalang sa mga nakatatanda. Mayroon ka pang mga kapatid na magtatakip sa iyo sa landas ng paglilinang kung saan mapanganib ang mga puso. Sino ang magpoprotekta sa iyo sa loob ng 10 taon, 100 taon, 1,000 taon? Hindi sigurado si Lasho kung maaari siyang patuloy na mabuhay magpakailanman sa pamamagitan ng paggamit ng mga butas sa system, lalo na pagkatapos matuklasan na tataas ang presyo ng mga prop card, kaya naging labis siyang maingat, hindi na basta-basta gumagamit ng mga card. CIU Honor, 16 ka na ngayon. Mayroon ka bang anumang hiling? Isa lang po ang hiling ko, na mabuhay ng matagal si Master.
Nagulat si Lasho sa sagot na ito, bakit sinasabi ng lahat na nauubusan na ng oras si Master at maaari na lamang siyang mabuhay ng hindi hihigit sa 10 taon. Hindi ako naniniwala, silang lahat ay mamamatay, ngunit hindi si Master. Tiningnan ni Lasho ang inosenteng si CIU Honor at marahang ngumiti, hindi masama ang kalikasan ng batang ito, at malaki ang naitulong niya sa akin sa paglalakbay na ito. Ngayong nakapasok na siya sa Nine Heavens Divinity Tribulation Realm at nagtataglay ng Brahma Heaven Silk, paano ko siya hahayaang maligaw sa maling landas? Dahan-dahan siyang gagabayan sa hinaharap at marami pang dapat abangan. Yetinan, naisip mo na ba ang tungkol sa iyong pamilya? Nang marinig ito, umiling si CIU Honor, marahil dahil napakabata pa niya nang umalis siya sa bahay kaya hindi masyadong malinaw ang kanyang konsepto ng tahanan. Nagpatuloy si Lasho, iba ka sa iyong mga kapatid. Sila ay nag-iisa at walang suporta mula pagkabata, walang anumang mga pagkakaugnay. Habang nag-uusap sila, mabilis na pumasok si Ming Shiren, Master, banal ang inyong mga hula. Sumagot na si Old Seventh at sumang-ayon siyang tulungan tayong hanapin si Yin Ziyan. Tumango si Lasho, mabuti. Sumulyap si Ming Shiren kay CIU Honor, Master, tungkol sa Little Junior Sister. Iwinagayway ni Lasho ang kanyang manggas, nagpadala ng lumilipad na liham kay Jiang Jin upang magkita sa Annan City. Nang marinig ito, nagpakita ng kagalakan ang mukha ni Ming Shiren, Little Junior Sister, hindi ka ba magpapasalamat kay Master? Bagamat naguguluhan, masunarang nagpasalamat si CIU Honor sa Master. Pagkatapos ay pumasok si Lasho sa lihim na silid. Sa nakalipas na ilang araw, bukod sa pagmumuni-muni sa heavenly writing, paminsan-minsan ay sinubukan niya ang kanyang swerte sa draw, ngunit kahit na ang luck value ay umabot sa 89 points, wala siyang napanalunan. Ang pagmumuni-muni sa heavenly writing ay mas praktikal. Hindi na mamalayan, lumipas ang isang gabi. Ding! Nabasa mo na ang lahat ng nilalaman ng Heavenly Writing Human Volume ng 100 beses at ginawaran ka ng 100 merit points. Tumayo si Lasho at nagunat. Napakaraming beses kong binasa, ang tagal bago mabasa ang lahat ng nilalaman ng Human Volume. Gayunpaman, malinaw kong nararamdaman na masigla ang aking mental state kaysa sa lahat ng nakaraang pag-unawa. Mukha pa rin akong matanda at marupok, walang gaanong pagbabago. Ang pag-unawa sa heavenly writing ay nagpabuti lamang sa aking mental state. Binuksan ni Lasho ang system store at napansin ang isang maliit na teksto sa seksyon ng item card na nagpapahiwatig na ang mga presyo ng item card ay nagbabago ayon sa antas ng paglilinang at bilang ng mga pagbili. Tinitingnan ng mga presyo, tumaas nga ang mga ito, Lethal Strike ay nagkakahalaga ng 800, Impenetrable ng 600, at Thunderous Energy ng 4,400. Sobrang mahal na nito. Parehong kondisyon ang sabay-sabay na umiiral, na maaaring humikayat sa host na mabilis na pagbutihin ang kanilang lakas habang nagbibigay din ng sapat na proteksyon sa sarili kapag mahina ang host. Talagang walang butas na maaaring gamitin ang system na ito. Sa kabutihang palad, hindi tumaas ang presyo ng reversal card. Dito pa rin ako umaasa upang mabuhay. Kung tumaas pa ang presyo nito, talagang game over na. Habang nagmumuni-muni siya, narinig niya ang boses ni Ming Shiren mula sa labas, Master, handa na po ang lumilipad na karwahe. Pagkatapos ay lumabas si Lasho sa lihim na silid. Tahimik na nakalutang ang malaking lumilipad na karwahe sa paanan ng bundok, ngunit biglang nagbago ang isip ni Lasho. Ang paglalakbay na ito sa Annan ay dapat na palihim. Hindi na. Kailangang gamitin ang lumilipad na karwahe at hindi tayo dapat magdala ng maraming tao. Mayroon siyang kutob na ang isang bagay na gustong talakayin ng personal ni Jiang Jin ay magiging masyadong kapansin-pansin kapag maraming tao. Kulang pa rin ang lakas ng Evil Sky Pavilion kumpara sa maluwalhati nitong mga araw. Kahit ang bagong Sultan na 8 Lives powerhouse na si Pan Zong ay maaaring hindi makapantay sa Evil Sky Pavilion sa pinakamalakas nitong panahon. Sino ang hindi matatakot sa Evil Sky Pavilion kung naroon ang unang disipulong si Yu Zhenghai at ang ikalawang disipulong si Yan Rong?
Hindi sana nangyari ang kalamidad ng 10 nangungunang eksperto na sumasalakay sa Golden Court Mountain. Kinailangan ng malaking bahagi ng Evil Sky Pavilion na manatili. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya si Lasho na isama lamang sina Ciu Honor, Ming Shiren, at Duan Muxing sa Annan. Sina Xiaoyu at Zhu Honggang, na mas mahina ang lakas at antas ng paglilinang, ay mas angkop na manatili sa Evil Sky Pavilion. Sumenya si Lasho at bumaba mula sa himpapawid ang isang auspicious aura. Lumitaw mula sa kawalan ng banal na hayop na si Wizard at dumating sa harap niya. Namangha si Zhu Honggang sa Master, saan niya kaya inalagaan ang bundok na ito? Bahagyang ngumiti si Duan Muxing, ang mga ordinaryong bundok ay maaari lamang mahuli sa mga dayuhang lupain o kagubatan. Ang isang bundok na tulad nito na may tiyak na kasanayan, depende na lamang sa swerte. Sinasabing ang dakilang mister ay minsan nang pumunta sa Misty Forest upang paamuin ang isang maalamat na griff bilang bundok, ngunit walang sinuman ang nakakita nito. Sinulyapan siya ni Xiaoyu, hinaan mo ang boses mo. Gusto mo bang mamatay? Nang marinig ito, mabilis na isinara ni Duan Muxing ang kanyang bibig. Ang pagtalakay sa unang disipulong si Yu Zhenghai sa loob ng Evil Sky Pavilion, kung narinig iyon ng Pavilion Master. Pagkatapos ay tumawag si Lasho at lumipad kasama si Ciu Honor sa likod ni Wizard, habang sina Ming Shiren at Duan Muxing ay sumusunod sa magkabilang panig. Mabilis na lumipas ang isang oras at lumitaw sina Lasho at Ciu Honor sa mga lansangan, inaalalayan ni Ciu Honor ang kanyang master. Master, manghuli po ba tayo ng isang tao para magtanong? Umiling si Lasho, hindi, diretso na tayo sa tirahan. Bagamat medyo nagulat siya, ang dami ng mga nagtitinda sa kalye ay, kumpara sa huling pagbisita ko, mukhang medyo desolado. Ngunit ang pag-angat at pagbagsak ng Annan City ay dapat na sakit ng ulo ng emperador ng Great Flame. Ano ang kinalaman ko roon? Di nagtagal, dumating sila sa tarangkahan ng tirahan ng pamilyang Qi. Magalang na sinabi ni Ciu Honor, Master, kakatok na po ako. Tumango si Lasho, sige. Hindi ko itinuro ang batang ito ng walang kabuluhan. Kung sumusunod siya sa mga lumang paraan, malamang na sinipa niya ang pinto ng hindi direkta. Habang nakakaramdam ng katiyakan si Lasho, dalawang malakas na kalabog ang narinig, direktang nabasag ang pinto. Nakita ni Chen sa loob ng patio ang eksena, natigilan at nakatayo ng tulala. Nang makitang bumalik ang batang Miss, pagkatapos ng ilang sandali ng pagkatigagal, dali-dali siyang nagulat sa matandang Master at Madam. Master, hindi ko na-control ang aking lakas. Bumantong hininga ng walang magawa si Lasho, baliwala na, masyadong mahina ang kalidad ng pinto. Pumasok na tayo. Pagpasok sa patio, nakita nila ang 12-dosenang tao na nakapaligid sa isang lalaki at babaeng nasa katanghalian na ang edad na nakasuot ng brocade. Papalapit sila sa kanila. Ito ang ama ni Ciu Honor na si Qi Yuan at ang kanyang ina na si Qi Jianger. Si Qi Yuan, na nasa katanghalian na ang edad, ay may kahangahangang tindig, habang si Qi Jianger ay marangal at kaaya-aya, na pinapanatili pa rin ang kanyang alindog. Noong kanyang kabataan, tiyak na siya ay isang babaeng may dakilang kagandahan, kaakit-akit at marangal. Gayunpaman, nagulat si Lasho nang makita niya na si Qi Yuan, nang makita siya, bukod sa bahagyang mas nakatuon, ay hindi sunod sanliran o mapagmataas, at hindi man lamang natatakot. Ang ganoong katapangan sa isang ordinaryong tao ay tunay na bihira. Tinawag ni Lasho ang pangalan ni Ciu Honor, yumuko ka sa iyong mga magulang. Pagkatapos ng lahat, ang pagluhod sa langit, lupa, at mga magulang ang matuwid na paraan. Sumunod si Ciu Honor at masunerang lumuhod, paulit-ulit na inihahampas ang kanyang ulo sa lupa ng may malakas na kalabog. Damaloy ang luha sa mukha ni Qi Jianger, labis siyang naantig at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Yumuko si Qi Yuan, nakatikom ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at paggalang. Salamat po, bahagyang tumango lamang si Lasho bilang tugon. Medyo naguguluhan si Ciu Honor sa yakap, dahil hindi niya sila gaanong nakita sa loob ng 6 na taon,
nakaramdam siya ng bahagyang pagkalayo.